Matapos ang klase, sabay-sabay na naglakad palabas ng campus sina Gale at ang dalawa niyang kaklase. Masaya silang nagkukwentuhan dahil maaga silang pinauwi ng araw na iyon. Nagtaka si Gale kung bakit bigla na lamang natapos ang klase, lalo na't nagmamadali ring umalis ang kanilang propesor. Ipinaliwanag ng isa niyang kaklase na may nangyaring insidente sa Spiritual Creature Breeding Center. Agad namang kinabahan ng isa pa at inakalang baka nakawala ang mga spiritual creature. Kasunod nito ay ipinaliwanag na ang mga spiritual creature ay mga nilalang na, tulad ng mga superhuman, ay nagtataglay ng mana at maaaring magising ang kanilang mga natatagong kakayahan. Ang ilan sa mga ito ay nagiging katuwang pa ng mga superhuman sa pakikipaglaban. Ngunit agad ding pinawi ng kanilang kasama ang pag-aalala. Ayon sa kanya, kung talagang may nakawalang mapanganib na nilalang, matagal nang tumunog ang disaster alarm. Kaya malamang ay hindi naman ganoon kalala ang nangyari. Dahil maaga silang nakalabas, masigla niyang niyaya ang dalawa na pumunta sa entertainment district. Excited namang sumang-ayon ang isa pa at nagmungkahi pang subukan nila ang bagong cafe, magpicture sa photo booth, at sumakay sa disco pangpang. Ngunit nag-atubili si Gale. Mahina niyang sinabi na hindi siya makakasama. Nagtaka ang dalawa at agad na naalala na hindi siya basta-bastang pinapayagang pumunta sa entertainment district dahil sa mahigpit niyang guardian. Hindi nila maiwasang magreklamo dahil pakiramdam nila ay sobra na ang pagiging istrikto nito, lalo na't nasa edad na sila para makapaglibot ng mag-isa. Nagbiro ang dalawa niyang kaibigan na baka sobrang overprotective lang talaga ang guardian ni Gale dahil napakaganda niya. Para hindi naman siya malungkot, nangako silang ibibili na lang siya ng magandang keychain. Napangiti si Gale at nagpasalamat bago sila nagpaalaman at nagkasundong magkikita na lang muli kinabukasan. Nang maiwang mag-isa, napaisip si Gale. Alam niyang ayaw ng kanyang guardian na pumunta siya sa matataong lugar, marahil dahil ayaw nitong mapansin siya ng maraming tao. Ngunit pakiramdam niya ay maayos na ang kanyang kalagayan ngayon, kaya hindi niya maintindihan kung bakit pati pagtugtog ng gitara ay ipinagbabawal pa rin sa kanya. Sumigaw ito nang kung hindi siya pwedeng tumugtog sa bahay, sa labas na lang siya tutugtog. Dagdag pa niya habang tumatakbo, ipapakita niya sa lahat ang mapanghimagsik na espiritu ng Gold Clan. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang tahimik na kagubatan. Nang makitang walang ibang tao sa paligid, napabuntong hininga siya sa ginhawa. Sa wakas, nakahanap din siya ng lugar na walang tao, kaya marahil ay makakatugtog na siya ng payapa nang hindi natatakot na mapansin ng iba. Maingat na hinaplos ni Gale ang mga kwerdas ng kanyang gitara bago siya nagsimulang tumugtog. Agad na umalingaw sa tahimik na kagubatan ang banayad at napakagandang himig. Hindi nagtagal, tila naakit ng kanyang musika ang mga nilalang sa paligid. Isa-isang damapo ang maliliit na ibon sa mga sanga, habang lumapit naman ang isang kuneho at isang ardilya upang tahimik na makinig. Para bang maging ang buong kagubatan ay napatigil dahil sa kanyang awitin. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa pagtugtog, may bigla siyang naramdamang kakaibang presensya mula sa masukal na kagubatan. Agad siyang napatigil at napalingon sa direksyon ng mga palumpong. Hindi yun presensya ng tao, at hindi rin ordinaryong hayop. Nanlaki ang kanyang mga mata habang unti-unting bumalik sa isip niya ang babalang minsang ibinigay ni UGT. Gale, kapag may kakaibang matatandang lumapit sa iyo at inalok ka ng business card, tumakbo ka agad. Bigla siyang napalunok habang kinakabahang napaisip. Huwag mong sabihin, sila na iyong mga nakakatakot na matatandang sinasabi ni Mr. Mabilis niyang itinaas ang kanyang gitara na tila handang ipangtanggol ang sarili habang nagmamadaling humingi ng paumanhin at sinabing hindi niya kailangan ng anumang business card. Ngunit sa sumunod na sandali, isang maliit at bilugang dilaw na sisiw ang lumabas mula sa mga damuhan. Agad na nagningning ang mga mata ni Gale sa sobrang paghanga. Lumapit siya rito at maingat na pinagmasdan ang munting nilalang. Napansin niyang mukha itong sisiw, ngunit mas malaki ng kaunti kaysa sa mga nakikita niya sa mga libro. Dahil hindi napigilan ang sarili, dahan-dahan niyang iniunat ang dalawang kamay, umaasang mahihimas man lang niya ito kahit isang beses o dalawa. Ngunit sa isang iglap, mabilis na tumakbo palayo ang maliit na sisiw. Agad itong hinabol ni Gale habang paulit-ulit na humihingi ng paumanhin at nangakong titingin lamang siya at hindi ito hahawakan. Lalo pang bumilis ang takbo ng maliit na nilalang.
Sunod-sunod itong tumalon sa mga bato bago tuluyang umakyat sa isang sanga ng puno. Napahinto si Gale at napatingala rito. Tahimik lamang siyang nakatingin habang ang maliit na sisiw ay nanatiling nakadapo sa sanga. Pagsapit ng gabi, nagsalo sa hapag ang lahat. Habang kumakain, biglang ibinaba ni Yukale ang kutsara at sinabing wala siyang ganang kumain kaya mauuna na siyang bumalik sa kanyang silid. Nag-aalalang napatingin si Yoram sa kanya. Sinabi naman ni Yubam na hindi pa nito nauubos kahit kalahati ng karaniwan niyang kinakain, kaya mukhang wala talaga itong gana. Tahimik lamang na pinagmamasdan ni UGT si Yukale. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si UGT sa silid ni Yukale. Pagkapasok niya, bumungad sa kanya si Yukale na punong-puno ang bibig ng pagkain habang napapalibutan ng mga pakete ng chips at iba pang merienda. Napatingin si UGT sa magulong paligid bago walang emosyon itong nagpahayag, sinabi mong wala kang ganang kumain. Namula sa hiya si Yukale at alang-inang ngumiti. Agad naman siyang nagpaliwanag na wala talaga siyang gana habang nasa hapag, pero pagbalik niya sa silid ay bigla na lamang siyang nagutom. Nang alukan siya ni Yukale ng makakain, tumanggi si UGT. Ngunit may mas gusto siyang itanong. Napansin kasi niya ang binabasang artikulo ni Yukale tungkol sa isang sisiw. Agad namang ikinwento ni Yukale na nakatagpo siya ng isang kakaibang sisiw sa bundok. Sinubukan niyang lapitan ito, pero hindi siya pinansin. Dahil nakatira ito sa tuktok ng puno, nag-aalala rin siya na baka mahirapan ito lalo na kapag lumamig ang panahon. Pagkatapos ay humingi siya ng payo kay UGT kung paano mapapalapit ang loob ng isang nilalang na ngayon lang niya nakilala. Saglit na nag-isip si UGT bago maalala kung paano niya unti-unting napalapit ang loob ng 4 na dragon. Pagkatapos ng ilang sandali, payapa niyang ibinigay ang sagot. Subukan mong lapitan gamit ang pagkain. Kung wala itong amo, siguradong magugutom din iyon. Nanlaki ang mga mata ni Yukale sa narinig. Para bang nakahanap siya ng perpektong ideya at agad na natuwa sa payo ni UGT. Pagdating ng hiting gabi, sa tuktok ng isang puno, tahimik na nakadapo ang maliit na sisiw habang nakatingin sa malayo. Maya-maya, napansin nito ang 3 may itim na kuting na unti-unting lumalapit sa puno. Tahimik lamang silang nakatingala rito habang pinagmamasdan ang kakaibang nilalang na nakadapo sa sanga. Sa isang kisap mata, nagliyab sa mabangis na aura ang mga pusa. Kumislap ang mapupula nilang mga mata bago sabay-sabay na lumundag upang paslangin ang munting sisiw. Sa sobrang takot, tuluyan na lamang napapikit ang sisiw at inihanda ang sarili sa kamatayan. Maya-maya, isang bagzo ng dugo ang tumalsik sa ere, kasabay ng paglipad ng mga dilaw nitong balahibo. Kinabukasan, masaya at puno ng pag-asa si Yukale habang muling naglalakad papunta sa bundok. May dala siyang pritong manok, kumbinsidong ito ang magpapalapit sa loob ng maliit na sisiw. Pagdating sa ilalim ng puno, agad niya itong tinawag at masayang ipinakita ang dalang pagkain. Humingi pa siya ng paumanhin sa pagkakatakot na naidulot niya noong nakaraang araw at inalok ang sisiw na pagsaluhan ang mga drumstick. Ngunit kahit matagal siyang naghintay, walang sumagot. Napatingala siya sa puno at nagtatakang bamulong kung ayaw ba nito ng pritong manok o baka wala na ito roon. Habang naghahanap sa paligid, may napansin siyang mga dilaw na balahibo na nakakalat sa damuhan. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang may bahid pa ang mga iyon ng dugo. Napatingin din siya sa puno at nakita ang malalalim na marka ng mga kuko. Agad niyang naalala ang usapan ng mga kaklase niya tungkol sa nangyaring insidente sa pasilidad ng mga mahiwagang nilalang. Habang hawak ang isang balahibo, unti-unting namutla ang mukha ni Yukale. Hindi niya maiwasang isipin ang pinakamasamang posibilidad. Sa isang madilim na eskinita sa Entertainment District, napaligiran ng maliit na sisiw ng 3 may itim na pusa. Sunod-sunod nilang sinugod at tinaga ito gamit ang matutulis nilang mga kuko, ngunit mabilis pa ring nakaiiwas ang maliit na nilalang kahit miiksi ang mga paa nito. Kahit sugatan na, buong tapang pa ring hinarap ng sisiw ang 3 pusa. Hindi nito maintindihan kung bakit ginagawa nila iyon gayong pare-pareho lamang silang nakatakas mula sa iisang pasilidad. Ang gusto lang naman nito ay mamuhay ng malaya. Biglang nagdilim ang ekspresyon ng mga pusa. Nanlilisik ang kanilang mapupulang mga mata habang puno ng galit nilang isiniwalat ang tunay na dahilan. Mula pa noon, kinamumuhian na nila ang sisiw.
Naalala nila kung paano ito noon laging pinapabore ng mga tao dahil sa cute nitong itsura. Ito ang palaging nakakakuha ng pinakamasasarap na pagkain at pinakaunang hinahaplos, habang sila ay napapabayaan lamang sa kulungan. Ngayon, wala na ang mga taong magtatanggol dito. Wala na ring mga pader na magpoprotekta sa maliit na sisiw. Sa matinding galit, sabay-sabay na naglunsad ng pag-atake ang tatlong pusa. Nakalitaw ang kanilang matutulis na pangil at kuko habang buong lakas silang tumalon, determinadong wakasan ang buhay ng maliit na sisiw. Akala ng maliit na sisiw na iyon na ang katapusan niya. Mariing ipinikit nito ang mga mata habang naghihintay sa pag-atake ng mga nagngangalit na pusa. Ngunit bago pa man mangyari iyon, biglang may sumagip sa kanya. Si Yukale ang mabilis na yamakap at nagprotekta sa maliit na sisiw, dahilan para saluhin ang pag-atake ng mga pusa. Napahinga ng maluwag ang sisiw at halos hindi makapaniwalang ligtas pa rin siya. Sa sobrang ginhawa, napabulong pa ito na masaya siyang ayos lang ang kalagayan ni Yukale. Ngumiti naman si Yukale habang marahang niyayakap ang maliit na sisiw at tiniyak dito na ligtas pa rin ito. Pagkatapos ay humarap siya sa tatlong pusa at sinaway ang mga ito. Dahil sa biglaang pagdating ng isang tao, napasimangot ang mga pusa at nagpa siyang umatras. Bago sila tuluyang umalis, nagbanta pa silang maswerte ang sisiw dahil may taong nakialam. Mahigpit na yamakap ang maliit na sisiw kay Yukale bago mahina itong tumunog. Napangiti naman si Yukale at sinabi niyang kaya niya ito nahanap dahil may kakaiba itong amoy corn chips daw ito, kaya nasundan niya ang amoy nito hanggang sa matagpuan niya. Agad na naalala ni Yukale ang sugat ng maliit na sisiw. Dahil dito, sinabi niyang kailangan muna itong gamutin. Habang maingat niya itong karga, hindi niya napigil ang maawa rito. Napakaliit na nga nito, pinagkaisahan pa ng mga pusa. Sa sandaling iyon ay unti-unting pumikit ang mata ng sisiw tila nawalan ng malay. Samantala, pagka-uwi sa bahay, agad na pinagalitan ni Yugiti si Yukale matapos makita ang mga sugat nito. Napayuko si Yukale at nahihiyang humingi ng tawad. Ayon sa kanya, simpleng gasgas lang naman ang natamo niya. Ngunit agad siyang pinutol ni Yugiti. Ipinaalala nitong hindi ordinaryong sisiw ang niligtas niya. Habang maingat na ginagamot ni Yubam ang maliit na sisiw at tahimik na pinagmamasdan ito ni Yugyo, sinabi ni Yubam na may mga mahiwagang nilalang na nakatakas kamakailan mula sa pasilidad. Sa tingin niya, isa ang maliit na sisiw sa mga nakatakas na iyon. Sa sandaling iyon, muling damilat ang maliit na sisiw, dahilan upang mapatingin sa kanya si Yubam. Nang makitang nagmulat ng mga mata ang maliit na sisiw, akmang tatayo na siya para ikuha ito ng tubig, ngunit agad siyang pinigilan ni Yugyo. Sa isang iglap, bumalot sa kanyang kamay ang malamig na ice aura. Dahan-dahan niya itong itinuro sa maliit na sisiw, at agad na binalot ng malamig na enerhiya ang buong katawan nito. Napasinghap ang maliit na sisiw sa kakaibang pakiramdam. Ngunit ilang sandali lang, unti-unti nitong naramdaman ang paggaan ng katawan at paghupa ng sakit mula sa mga sugat nito. Tahimik na ibinaba ni Yugyo ang kamay at maikling nagsalita. Masaya namang lumapit sina Yubam at Yukale habang pinagmamasdan ang maliit na sisiw na mabilis na gumagaling. Maging si Yugiti ay napalingon nang biglang magsimulang magsalita ang maliit na sisiw. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Rager, na nagmula sa Kaiman, isang sangay ng bird-human tribe. Taos-puso rin itong nagpasalamat kina Yukale at Yugyo sa pagliligtas, paggamot sa mga sugat nito, at pagbibigay ng tubig. Sinabi pa nitong hinding-hindi nito malilimutan ang kabutihang ginawa nila at balang araw ay makakabawi rin ito. Ngunit sa pandinig ni na Yukale, Yubam, at Yugyo, puro maiikling huni lamang ng isang sisiw ang lumalabas sa bibig nito. Nagkatinginan silang tatlo, sa kasabay na napatanong. Ano ba ang sinasabi niya? Nang tanungin si Yugiti kung naiintindihan ba niya ang sinasabi nito, mahinahong ipinaliwanag niyang nagpapasalamat lamang ito. Agad namang napangiti si Yugale at lumapit kay Rager. Buong puso siyang yumuko at nagpasalamat. Kahit mahina at sugatan din siya noong mga oras na iyon, sinabi niyang hindi pa rin niya ito iniwang mamatay. Hindi man niya alam kung ano talaga ang pagkatao nito, isa lang ang sigurado sa kanya, itinuturing niya itong tagapagligtas ng kanyang buhay, ang sarili niyang guardian god. Nakangiting naman sumangayon si Yugale sa maliit na sisiw.
Ngunit sa mismong sandaling magdikit ang kanyang daliri at ang pakpak ni Rager, biglang nagbago ang tanawin. Sa isang malawak at tahimik na bulwagan na naliliwanagan ng mapulang sinag na tumatagos sa metatayog na bintana, isang mahabang buhok na figure ang tahimik na lumapit sa isang engranding piano. Dahan-dahan nitong inilapat ang mga daliri sa mga tipa. Tahimik na pinagmasdan ng lalaking si Wei Yuan ang paligid bago marahang nagsalita. Doon pala naglaho si Hasegawa. Sa huli, natagpuan pa rin nito ang lugar na matagal nitong hinahangad at doon tuluyang namatay. Maya-maya, isang babaeng may nakakatakot na presensya ang dahan-daang lumapit habang may mapaglarong ngiti sa labi. Kumusta raw ang pakiramdam ng bagong naitaas sa posisyon? Ayon sa kanya, hindi basta-basta mailalarawan sa salita ang pakiramdam ng pag-upo sa bagong trono. Isa pala siyang disaster-class demonic human at magic engineer na nagngangalang Isel Khalifa. Agad namang yumuko si Wei Yuan at humingi ng paumanhin dahil sa nangyari. Ngunit iwinaksi lamang iyon ni Isel. Wala raw problema dahil istorbo rin naman sa kanya si Hasegawa. Sobra raw itong nahuhumaling sa pagpapanggap bilang isang marangal na maharlika. Ngunit bigla niyang napansin ang dalawang nilalang na nasa likuran ni Isel. Nang tanungin niya kung ano ang mga iyon, casual lamang nitong ipinaliwanag na may nahuli silang isang bug na nakasunod sa bakas nila. Dahil humihingi ito ng tulong, minabuti na lamang niyang hulihin ito. Nang marinig iyon, biglang napaubo ang lalaking nakadapas sa sahig. Galit na galit nitong isinigaw na traidor si Wei Yuan. Isa pala itong opisyal ng Superhuman Global na nasa rank 14, si Edward Crane. Agad namang lumapit si Wei Yuan at sinabing siya na ang bahala rito. Ngunit bago pa man siya makalapit, tila may nais pang sabihin si Edward habang pilit na itinataas ang sarili mula sa sahig, biglang sumiklab ang nakakakilabot na aura ni Edward. Kumislap ang kanyang mga mata sa matinding galit habang ibinubuhos ang natitira niyang lakas. Hindi raw niya kailanman matatanggap na matalo ng isang katulad ni Wei Yuan. Nang makita iyon, agad na nanlaki ang mga mata ni Wei Yuan. Masyadong mabilis ang kilos ni Edward. Sa isang iglap, sinunggaban siya nito sa leeg. Kahit mamatay man daw siya roon, isinumpo nitong isasama niya si Wei Yuan sa hukay. Ngunit bago pa man ito magawa ang balak, biglang namilipit ang buong katawan ni Edward. Halos lumabas ang mga mata nito sa sobrang sakit bago tuluyang sumambulat ang ulo nito sa isang iglap. Kasabay niyon, isang malamig ngunit mapang-uyam na tinig ang umalangaw sa loob ng katedral. Hindi raw nararapat gumawa ng ganoong kaguluhan sa isang sagradong lugar. Napayuko naman sa takot ang lalaking kasama nila at agad na tinawag ang bagong dating bilang, Ma'am. Mula sa pintuan ng katedral, isang misteryosong binata ang dahan-daang naglakad papasok habang naliligo sa nakakasilaw na liwanag. May bahagyang ngiti ito sa labi ng batiin si Wei Yuan. Matagal-tagal na rin, bata. At saka ipinakilala ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isa siyang calamity-class demonic human at isa sa mga Seat of Deep Langang. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.